Ang title po na ating hinanda po ngayon is The Magnet of Sin. And all we know, alam naman natin ang magnet is it attracts other metals also. So, ano ba talaga yung similarities between sin and a magnet? So, meron po dito nakalagay dito sa James chapter 1 verse 14. Puntahan po natin. James chapter 1 verse 14. Basahin po natin sabay-sabay. Nandyan na po ba kayo? Ayan. Verse 14, ready, read. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Okay mga kapatid, James chapter 1 verse 14, mapansin nyo dito, every man. Una na makikita natin, but every man. Ibig sabihin, included ang saved and unsaved. Lahat po ng tao. Every man is tempted. May temptation. When he is drawn away of his own lust and enticed. So, many people are used to blaming others for their sins. Right. Yeah. For example, sabihin natin, ay, nagawa ko lang naman ito dahil unang ginawa niya man sa akin to. Or, Elay, tinutulak mo ako pinipilit mo ako Ganun po yung mga reasoning ng ibang tao. Or minsan, ilalagay nila sa environmental factor na ginagawa din ng kaibigan ko yan bakit hindi ko din gagawin? Ganun po. And marami yan. Reason may reasoning ng tao But we cannot deny the fact that the Bible explains that itong ating temptation is galing from our inside, mga kapatid. The Bible reveals a deeper truth that there is a real magnet of sin inside the human heart. The heart is deceitful above all things, sabi po sa Bible. Temptation does not begins outside of us, but it begins within us. In the first place, ang sin, mga kapatid, nung panahon ni Adam and Eve, wala naman nag-influence, but yung temptation is galing from the inside. Nakita natin yan sa Genesis chapter 3, na meron lamang ng susulsul, but yung gawa, nasa sayo yun. It's your own decision. And that's the real magnet. The outside world only triggers what already exists inside the human nature. Yung ginawa ni Satan, na nag-transform siya into a serpent, is just a trigger. Parang ba siyang nag-light ng lighter sa isang gas na cold. And then when it's ignited, boom, wala na. So sa James chapter 1 verse 14, it clearly explains us that the problem is not merely environment. It is not what our friends said. It is not what the world said. But it is inside us. It is inclined within us. Parang magnet, mga kapatid. A magnet attracts metal wherever it goes. Ang magnet ay hindi niya nakukuha yung power from another source, kundi galing sa sarili niyang mismong energy. Meron siyang force. A magnet attracts metal whatever it is placed. Kahit saan niyo ilagay yan, sa bahay, sa labas, everywhere, meron siyang ma-attract at ma-attract. Ganun po ang isang human being, mga kapatid. Kahit saan natin yan ilagay, kahit isolated pa yan. That's right. Kahit ikaw ay nakakulong sa isang kwarto para hindi ka magkasala, sabihin natin ngayon, yung ating puso is nag-a-attract pa rin ng kasalanan. Kaya po yung mindset ng Amish, ng mga Amish na ayaw gumamit ng technology, ayaw gumamit ng cellphone, ayaw gumamit ng any other things. Of course, may kaiwas ka dun, but we cannot deny the fact that hindi talaga tayo makakaiwas sa kasalanan because it is in our nature. The force of sin is in our nature. At kahit sabihin na natin ligtas na tayo, ang ginawa ni Jesus Christ sa cross, mga kapatid, is the doctrine of circumcision. Pinaghiwalay niya lamang yung kasalanan sa ating soul para kung tayo ay mamatay man, hindi nadama yung soul natin at tayo makakapunta ng langit.
but we still have sin in our body because we are still in this world. So yun pa rin po, hindi pa rin naaalis yung sin, nandun pa rin yung force. Pero bakit? Bakit? Why? Because magnetic force inside the magnet himself. Kung ano yung nasa loob mo, yun pa rin yun. Kahit hiwalay ka na, ikaw pa rin yun. Yun yan, mga kapatid. Even we cannot see it. Alam nyo ba mga kapatid, ang magnetic force is hindi natin makikita. Para siyang hangin. Ganun din sa kasalanan. Hindi natin mapapansin, hindi natin nakikita. Ay, nandyan na pala. Maya-maya, namalayan mo, ay, bakit ko nagawa tong ganitong bagay? Bigla ka nahimasmasan. Di ba, mga kapatid, minsan ganon. Ang kasalanan is parang, hindi pa naman ako nagdodroga, pero parang siyang droga in terms of, na kapag high ka, hindi mo alam kung ano ginagawa mo. Parang siyang alcohol. Hindi mo alam yung ginagawa mo. Pag naging sober ka, saka mo may realize, ay, nagawa ko pala to. Wala na, huli na ang lahat. So, in the same way, sinful desire often works invisibly inside the heart because sinful actions ever appear. Maraming tao nag-iisip, sabi niya, baka mag-change na lang ako ng environment para makaiwas na lang talaga ako sa sin. But yun talaga yung truth, mga kapatid. Yung magnet na nasa atin, it still attracts it. So, dako na po tayo sa meron po akong in-add na other facts about magnets para medyo magkaroon tayo ng konting knowledge para ma-relate natin kung ano yung current situation natin bilang isang nabubuhay pa dito sa mundo. So number 1, a magnet works even when you cannot see the force. So meaning, mga kapatid, and every day in our lives, ang sin ay nag-lurk pa rin sa ating loob. Even if you cannot see this force, the attraction is real and active. Kung pupuntahan natin sa James chapter 1 verse 15, puntahan pa natin doon. Then when lust have conceived, it bringeth forth sin, and sin when it is finished, bringeth forth death. Before the outward act of sin appears, the inward force of lust is already working silently. Parang lamang siyang lion na nakaabang lamang. Kapag meron ka lamang konting mali doon sa ginawa mo, roar. Yeah. Ganun po ang sin. Just like din a magnet, the power is unseen, but it is very real. Yeah. Number 2, a magnet only attracts certain metals. Ano yung metals na yon? It attracts iron, nickel, and other metals that are responsive to magnetism. Ano yung application nun, mga kapatid? The same way, temptation only attracts what the heart already desires. Yeah. Kung ano yung nasa puso't isipan mo, kapag lumapit ka na doon sa bagay na yon, automatic mag-a-attract na yun sa'yo. Kung ano yung number 1 na desire mo. Yun lust. Hindi naman, ang isang magnet, hindi naman siya nagdi-desire ng wood eh. Yeah. Hindi naman siya nagdi-desire ng rock eh. For example, at bilang ilagay natin sa sarili nating perspective, sa aking sariling perspective, hindi ko naman gusto na, for example, yung pagkain na ayaw ko talaga yun. Bakit ako matutokso na kainin yun? Ayaw ko talaga yun. Pero, kung ano yung nasa puso't isipan mo, kung ano yung curiosity na nasa isip mo, at patuloy mo itong minemeditate day and night, unti-unti kang ma-attract dun, mga kapatid. That's why the battlefield starts in the mind. The same temptation may affect one person strongly, but have no effect on the other. It is because meron tayong sariling desires. Merong iba na ang temptation nila is on money. Meron na iba naman ang temptation nila is on the opposite sex. Meron naman it's on the covetousness, the greed, and etc. So number 3, a magnet can magnetize other objects. Ito po ang isa sa pinaka-importante na kailangan natin tandaan sa isang magnet.
Kapag sobrang strong ng force ng isang magnet, kahit hindi magnet yung isang metal, pag lagi siyang dikit doon, tanggalin niyo yung magnet. May magnetic force na rin yung walang magnet nung una. Yeah, that is a fact, mga kapatid. And that is because of a sinful environment can gradually influence others. Puntahan nga natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33. 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Anong sabi? Be not deceived, evil communications corrupt good manners. O yan. So yan yung sinasabi ng Bible na kailangan natin umiwas sa mundo. Hindi tayo dahil tayo ay meron tayong mindset ng Amish, bagkus inisipin natin na baka tayo ay mahawa, hindi naman sa baka, talaga tayo ay mahahawa. So yung constant na communication natin, kapag lagi mo mga kasama ay puro nagmumura, ang lagi mo kasama ay lagi ang iniisip ng mga bagay na hindi patungkol sa Diyos, ay yun din ang maiisip mo kinalaunan. Hindi mo namamalayan, ay ganito na pala yung aking situation. But on the bright side, ganun din mga kapatid sa buhay bilang isang Kristiyano. If you're constantly delving yourself with the Bible, with the brethren, paano din magnet yan na ikaw ay mahahawa para mag-attract ka ng good things in life. But sa ngayon, mag-focus muna tayo sa sin, mga kapatid. Number 4, a magnet becomes stronger when aligned. When magnetic particles inside the magnet becomes aligned in the same direction, the magnet becomes stronger. Similarly, kapag ang sinful thoughts natin ay nag-align sa ating desires, sa ating habit, pag nag-align yon, mas lalong malakas yung hatak ng kasalanan. Kasi mga kapatid, meron ka ng desire pero yun yung habit mo din. Ayun na. Doon ka ng unti-unting nahahatak ng kasalanan. Sin rarely begins as a sudden explosion. It usually grows through repeated thoughts, repeated desires, and repeated actions. Yan mga kapatid. Number 5, a magnet can lose strength when heated or struck. In physics, yung extreme heat or yung super extra force na i-apply mo dun sa magnet, yan yung unti-unting makakapag-lose ng strength ng magnet. In spiritual terms, mga kapatid, kailanman hindi natin mawawala yung urge natin sa kasalanan. Kailanman hindi mawawala yung kasalanan because nandito pa rin tayo sa world. But we can weaken it. Good. Kaya nating pahinain yon. And by the Spirit, by the fire. Diba? Send the rain, send the fire. Yeah. Send the Holy Ghost in time, sabi ni Elijah. Yan. So, spiritually, the Bible teaches us remedy of sin. Galatians chapter 5, verse 16. Yan yung natin, mga kapatid, yung dinidiscuss natin, Galatians, sa book of Galatians. Galatians chapter 5, verse 16. Sabi niya, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lusts of the flesh. Lust is incorporated with temptation. And the Spirit is incorporated with the fire. Pag tayo ay mas lalo tayo nabababad sa salita ng Diyos, naiiwasan natin yung strong force ng magnet na i-attract yung sin. Ganon mga kapatid. So yan yung 5 na facts about magnet na kailangan nating isipin. So ngayon, dako na tayo dun sa ating application when it comes to us. Ito na yung pinaka-main points natin. Ito ay 3 M mga kapatid. Ay 4 pala, sorry. 4 na M. So number 1, the magnet of sin within the heart. Yun muna ating ma-realize. Yun yung isa sa discuss natin kanina. Binanggit natin kanina yung facts. Ngayon, ano yung reality natin doon?
Sa Mark chapter 7 verse 21 to 23, puntahan po natin. Mark chapter 7 verse 21 to 23. Diyan na po. Okay, verse 21. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these things, these evil things come from within and defile the man. Yan po yung sinabi ni Jesus Christ. At kung mapapansin nyo mga kapatid, yang lahat ng binanggit ni Jesus is yan yung na-attract natin. Tayo ay magnet, yan yung lumalapit sa atin. Hindi tayo hindi tayo yung yung sa kanta ng world. Otok sa'yo layan mo ako. No! Minsan tayo lumalapit pero talagang attracted talaga yan mga kapatid. Yeah, it is attracted. Hindi mo pwedeng, no. Kailangan lang natin pahinain yung magnet. Yun lang yung sikreto doon mga kapatid. Okay. So notice the words from within. It is from within. Sinful behavior is simply the manifestation of a sinful nature already residing in a man. Yeah. So, parang ganito yan. As still thieves because the heart is sinful. Ang liar ay gumagawa ng lies because sinful din tayo. An immoral person ay ginagawa rin niya yan dahil siya ay sinful. At alam niyo ba mga kapatid na if patuloy nilang ginagawa ito, mas lalong nalakas yung force ng sin. For example, small things na inanakaw mo, it results to bigger things. Sa isang bata na matutunan niyang magnakaw ng tig-pipiso sa kanyang tatay, sa bulsa ng tatay niya, uy, alam ko kung nasaan saan nakasabit yung pantalon ng papa ko. Alam ko kung nasaan nakalagay yung wallet ng papa ko. Kuha muna ako ng piso din eh. Okay. At kinalaunan, ginagawa niya, piso. Araw-araw. Hanggang yung piso, naging 5 piso. Yung 5 piso, naging 20 pesos. Yung 20 pesos, naging 100. And nung lumaki na, dahil naging gipit na, nagnakaw na ng bangko. Yun. Yun mga kapatid. Ganon din ang greed. First, naiinggit ka doon sa nakabike. Sana may bike ako. O yun, nagkaroon ka ng bike. Nakakita ka na may motor. Ay, sana may motor din ako. Bumili ka ng motor. Meron ka ng motor. Nakakita ka ng 4 wheels. 4 wheels ang binili mo. Nakakita ka ng Lamborghini. Yun na binili mo. Hanggat sa hindi ka na masatisfy. Yan ang ginagawa ng greed, ng covetousness. It cannot satisfy you. Ganyan po. Each time na kinocommit natin, ginagawa natin yung sin, yung magnet na nasa loob natin, unti-unti siyang lumalakas. Science tells us that a magnet does not attract everything around it. It specifically attracts metals that are responsive to it. Yan mga kapatid. Next, number 2. The movement of sin through our lust. Yung number 1, the magnet. Number 2, the movement. James describes how sin begins to move and operate. So James chapter 1 verse 14, yun yung sinabi natin kanina, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Notice natin yung sinasabing phrase na his own lust. Walang nag-influence sa kanya. Sarili niya yun. Yeah. Temptation becomes powerful when something outside connects with desire inside. But hindi yun lang galing sa labas. It just fuels it. Yeah. The outside object is only a catalyst, not the cause.
Yeah. For example, money does not create greed. We can use money for other good things. Pero merong iba na yun ang cause ng sin nila. It only reveals greed. Sabi nga, money does not create greed. It only reveals greed. Kaya nga sinabi sa Bible, for the love of money is the root of all evil. Ibig sabihin po nun, nire-reveal ka lamang kung ano yung reaction mo pag meron kang pera. Kapag marami kang pera, paano mo siya gagastusin? Ito ba ay gagamitin mo sa luho? Or, yung katulad ng sinabi kanina, meron kang allotted budget na ibibigay mo para sa Panginoon. So meaning, itong mga bagay dito sa mundo, hindi lahat yan nakaka-influence na masama. Ang cellphone natin, hindi yan sa lahat ng time nakaka-influence na masama. Pwede natin yan gamitin, mag-share ng gospel, mag-share ng Word of God sa friends, manood tayo ng daily devotion, ng daily, renewed day by day, ng Bible doctrine. But, ingat din tayo because meron din lust na nag-attract din sa atin dyan. Yan mga kapatid. We need only to balance those. So yan yung movement. Fame does not create pride. It only exposes pride. Yeah. Pleasure does not create lust. It only awakens lust already present. The outside world pulls the trigger, but the bullet is already loaded in the heart. Yeah. Ang baril, mga kapatid, ay hindi delikado. Delikado lang ito kapag pinutok mo na. Ganun lang, mga kapatid. Yeah? Okay, number 3. The misery of sin within man. Even after salvation, believers still experience the struggle with the sinful nature. Of course, dahil nandito pa rin tayo sa mundo. Pero meron tayong Apostle Paul na dinidescribe itong inner conflict. Kailangan muna kasi natin ma-determine kung ano ba talaga yung problem natin upang din ma-determine natin kung ano yung ating gamot. Hindi tayo pwedeng magbigay ng gamot para sa LBM dun sa nilalagnat lamang. 'Di ba mga kapatid? Hindi ka pwedeng magbigay ng gamot ng leukemia para dun sa merong cancer. Ganun po. So kailangan mo natin ma-determine kung ano yung root cause nito. Romans chapter 7 verse 21 to 23. Romans chapter 1 verse 20 to 23. 7 pala. Romans chapter 7. Romans chapter 7 verse 21 to 23. If then I find then a law that when I would do good, evil is present within me. For I delight in the law of God after the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. Okay, himay-himayin natin ito mga kapatid. If I then find the law, so mga kapatid, meron tayong law. Meron tayong rules. And ang sabi ni Apostle Paul, nung makita niya yung law na yon, na-determine niya, oh, it is good. Ito'y kapaki-pakinabang. Pero meron din siyang evil na present within him. Within him. Within him. Yeah. Verse 22, for I delight in the law of God after the inward man. Kasi mga kapatid, meron pa rin tayong two man. The old man and the new man. Of course, dahil nga ikaw ay Kristiyano na, you find the law, it is good. Pero meron isa na tumatanggi din. That's why in verse 23, makikita natin, there is warring against the law of my mind. May nagtatalo. Nakikita nyo ba mga kapatid sa merong ibang movies na meron isang tao nakaupo and then biglang malakas yung angel version niya. Sabi niya, gawin mo ito, ganyan.
ito yung makakabuti sa'yo. And then biglang lalabas yung sarili mo na may sungay. Alam niyo yan? Sabi niya, self-evil. Tapos nag-iisip siya, ano ang pipiliin ko sa dalawang ito? Angel o devil? Di ba? Ganun po yun. Yun yung true na war na nangyayari sa ating mind. Yeah. And then, sabi niya, and bringing me into the captivity to the law of sin which is in my members. Yan yung reality, mga kapatid. Meron talaga tayong naglalaban sa mind natin. But it is up to us kasi tayo yung soul. Meron tayong body, and yung body is representing the sin. The spirit, which is representing biblical truths, God. Kung sino yung pipiliin natin doon sa dalawang yon, yun ang magiging result. So, there is war inside the man, and these are the two realities na kailangan natin tanggapin. Meron tayong desire to do good things. But, meron din tayong presence of sinful tendencies in the flesh. Saan nga, Pastor, yung verse na I would like to do good but I couldn't? Yan din. Sa bandang taas lang. Yeah, bandang taas. Bandang taas. Okay, basahin nga natin yon para mabigyan natin emphasis ito, mga kapatid. Chapter 7. Chapter 7, umpisa natin sa verse 14. Okay. Isipin natin ito, mga kapatid, maglagay tayo ng two tables within our mind. Yung unang table is spiritual, yung second table is carnal. For we know that the law is spiritual, but I am carnal. Okay, may difference na agad. Sold under sin. For that which I do, I allow not. Yung ginagawa daw niya, ayaw niya, hindi naman niya intention yun. Ayaw niya gawin yun. Yung ginagawa niya, pina-forbid kita. Sabi niya, for that which I do, I allow not. For what I would, kung ano yung ginagawa ko, hindi ko naman siya nagagawa. Kung ano yung hate ko, yun yung nagagawa ko. Verse 16, if then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Yan, mga kapatid, yung reality natin. The flesh is weak. Sabi ni Paul in summary, kung ano yung gusto natin gawin, hindi natin nagagawa. Yung gusto natin gawin na yon is connected to good. Kung ano man yung ayaw natin gawin, which is connected to bad, yun naman yung nagagawa natin. There is constant war within our members. Yeah. Yun po yung reality. This explains why even sincere believers sometimes struggle with sin. The magnet of sin still resides in the flesh. Meaning, wala pong sinisino man ang kasalanan. Walang sinisino. Kahit ikaw ay malakas spiritually, nandyan pa rin ang sin. May force pa rin yan ng magnet. Kapag ikaw ay mas hina, mas malakas, pero nandun pa rin yun. That's why, need natin ng medicine. Number 4 point, the medicine for sin. Ano yung una natin kanina? The magnet. Yun yung reality. The movement. Kung ano yung galaw niya, paano yung tactics niya. Number 3, the misery. Ano yung reality? Ano yung nangyayari sa atin? But, that's number 4, ano yung gamot, the remedy, the medicine for sin. Since the magnet is still inside of a man, human effort cannot solve the problem. Two groups need different responses. Kasi kanina, di ba, sabi natin, walang sino man, sabi sa James chapter 1, verse 14, every man. That's why i-discuss natin, ano yung kailangan gawin ng isang unsaved man, and then kailangan gawin ng isang saved man in response to that magnet, in response to that sinful force. So sa unsaved, of course, no sinner can save himself because sin still lives in his flesh. Magkadikit pa rin yan, mga kapatid. He's still uncircumcised. That is why, need niya ng salvation. Need niya ma-understand yung salvation.
Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us, even while that we are yet sinners, Christ died for us. Amen. Kailangan din niya may realize Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Alam niyo ba mga kapatid kung bakit binanggit ni Apostle Paul yung verse 9? Not of works, lest any man should boast. Because yung unang-una pa lamang, in the first place pa lamang, yun yung gusto nating gawin, yung work na yun, hindi nga natin magawa. Pero what if nagagawa nga natin yung work na yun consistently? Yun doon naman papasok yung boasting. Kaya double-edged sword siya mga kapatid, di ba? Hindi pa rin nakalusot. Hindi pa rin kayo kumakalusot. Parang, wait lang. Yung sabi ni Paul, straight betwixt two. Kahit yung iba yung context niya doon, pero yung term na straight betwixt two, gusto kong gawin ito, kapag sobra naman ako, kailangan kong abangan yung pride. Kapag hindi ko man ginawa ito, mas talo naman ako atakihin. Yeah, that's the reality. Ang remedy doon, mga kapatid, the only remedy of that is salvation. The solution is faith. It is in the finished work of Christ. Christ died for us, He was buried and rose again, and salvation is achieved by reforming behavior, not by reforming behavior, yung pagbabago ng sarili, New Year's resolution, ika nga, but by trusting the sufficiency of Christ. Yun po ang kailangan nating gawin. Kung hindi pa tayo saved mga kapatid, sana po saved na tayong lahat. Pero if you are saved na, ito yung para sa atin. Believers cannot defeat the flesh through self-discipline alone. Victory comes through walking in the Spirit. Galatians chapter 5 verse 16, this I say then, yan yung sinasabi natin, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Katulad nung binanggit natin na example din kanina sa magnet. Kapag constantly nabababad ka sa heat, sa mainit na bagay, or sa force, which is equivalent to the Spirit, or walking in the Spirit, manghihina yung desire mo when it comes to temptations, when it comes to lust. Manghihina mga kapatid, but you're still vulnerable. Manghihina ka lamang, but you're still vulnerable. Tatandaan po natin yan mga kapatid. The secret of victory is not fighting the flesh directly, but fellowship with the Spirit consistently. When the Spirit controls the life, the magnet of the flesh loses its pull. So ano yung conclusion natin mga kapatid? The Bible reveals a sobering truth. The real problem of sin is not outside, but inside us. Yan po kailangan natin tandaan. It is in us. May nag-influence sa atin, but hindi natin pwedeng sisihin sila. It is in us. Hindi natin pwedeng pangitiwaranan na, ay, nagawa ko to dahil na out of mind lang ako, ganyan. Nadala lamang ako ng sarili kong emotion. Nadala lamang ako ng ginagawa nila. No, it's still your own decision. The magnet of sin still resides inside the human heart. Yeah. That is why environment cannot save us. Sa mga kabataan na nag-aaral pa, education cannot cure us. And dun sa mga religious na sinasabi natin na hindi talaga nakakaunawa yung purpose ng religion cannot reform us. Only Christ can save the sinner, and only the Spirit can strengthen the believer. Yan, mga kapatid. And ano yung pinaka-kailangan nating gawin? Of course, ma-realize muna natin, ibaba muna natin dapat yung pride natin na dapat sisihin muna natin yung sarili natin. Yung atin munang sarili ang ating asikasuhin.
hindi muna natin susumbatan kung ano yung mali ng iba. Isipin mo muna kung ano yung pagkukulang mo. Mga kapatid, alam niyo ba ang process ng pag-preach? Habang inaaral mo ang message, hindi mo pwedeng i-preach ang sinasabi mo kung hindi mo muna tatanungin sa sarili mo, ako ba ito? Ay, baka mas lalo na ako na-attract ng sin. Ganun po mga kapatid. That is why it is our responsibility bilang men of God, mga preachers, na isipin muna natin kung ano yung pagkukulang namin. And then saka namin ito i-attack sa iba para mas lalo kami makatulong. So, for our conclusion, we need to realize that na tayo ay makasalanan. Even though hindi na tayo damay sa ating soul, tayo ay makasalanan. Kailangan natin ma-realize yung fact na yun. And then that is why, kapag tayo ay we are in the deepest or lower parts in our lives, saka dadating si Spirit, saka dadating si Jesus Christ. Meron tayong kapalit na dadating. Because if we understand where the magnet of sin truly lies, we will finally realize that the answer is not self-improvement, but rather it is the dependence on the Savior. Yan mga kapatid. And I hope na sana po naunawaan po natin itong ating lesson ngayon. And sana po ay nakatulong po ito sa atin. Let us pray. Our most gracious and heavenly Father, please help us, Lord, na ma-realize po namin ito. We need your help, Lord. Hindi po namin kaya po na ma-realize instantly kung ano yung pagkukulang namin. But through your word, Lord, through your power, Lord, kayo po ang mag-reveal kung ano yung intents ng aming puso. At sana po ay ma-weaken namin itong desire ng aming temptation, ng aming lust. And bilang isang kabataan, ay sana po ay magpatuloy po ito po na mas lalong maging strong ang inyo pong force na nanggagaling sa inyo kaysa sa sin. And this we ask in Jesus' precious name I pray. Amen.